Hello, what's up guys? This is JC from H&H Bullies. Ngayon ay Valentine's Day, kaya pumunta tayo sa Valentine's Bully Show. Ayan, makikita nyo ngayon, yan, mga kapatid natin sa Eagles and Buhay Bullies, PABR, Cas Kennel, and mga kaibigan natin sa Taugama. Ayan, sila nag-provide ng event na to. So ngayon, abangan nyo yung mga aso dito at mag-iikot tayo, titignan natin lahat yan. Kinakain mo yung aso sa buwan. May inangat kayo. Ano po sa iba na huli ang ito inangat mo? Hello, what's up guys? Andito tayo, kasama natin ang R2J South Bullies. Sir, magpakilala po kayo. Okay, what's up guys? Andito tayo, kasama natin si Kuya Rowel. Kuya Rowel, pakilala po kayo. Hello, what's up guys? Andito tayo at kasama natin si Boss Liam ng Next Gen Bullies. Sir, magpakilala po kayo. Good afternoon po sa lahat ng mga bully family natin dyan. Nandito po kami ngayon sa show ng PABR. Yeah. Ako nga po pala si Jason Banwan, owner ng R2J South Bullies. Hi, good afternoon everyone. My name is Liam Lopez. Ayan, one of the owner of Next Gen Bully House. Ayan. Yan, idol ko to, grabe. Rumaratrat ng show, grabe. Idol ko Ano yan. na talaga, masaya lang sa show. Hi guys, this is Roel Rufino from Cat and Dogs. So, yun. Ayan. Sir, matanong ko lang. Kasi marami rin gusto magtanong. Anong nagdala sa'yo dito sa Bully Game, sir? Well, unang-una, talaga, yung ganda ng aso talaga yung nagdala sa akin. Yung una ko palang nakita yung bully talaga, na i-love talaga ako sa bully. No? Lalo na nung pumunta ako sa unang dog show na napuntahan ko, yung Saan yan? Bully Rampage. Bully sa Ortigas. World Trade Center. Ay, World Trade, sorry, Oo, sorry. Yun talaga. Grabe, lalo akong na-inlove nung nakita ko lahat ng bully doon. Ayun, yun yung nagdala sa akin. Kuya, matanong ko lang. Ano nagdala sa inyo sa Bully Game? Actually, sa Bully Games, start kami mag-bully way back 2021. And then,
Yung wife ko totally na in love sa bully. So palagi siyang nanonood ng mga shows, ng ganyan sa mga live. And then that time, nag-visit kami. So doon namin nakita yung si Hugo Boss show. Then si Hugo Boss, nakita namin siya, naglalaro siya doon. So, on the spot, in love kami kay Hugo. Pinuha na namin. So, continuous na. Doon na nagtuloy-tuloy yung paglalaro. Okay. Sa bully game po nagdala sa akin, bali ano po na-amaze lang ako sa kanila. Nung una talaga, parang ano lang sa akin sila. Pag nakikita ko sila nagkaka-interest sa kanila, nagugustuhan. Hanggang sa nag-try akong mag-breed, ay mag-alaga. Magaling talaga ako. Ano yun, sir? Pagsimula nyo, gusto nyo show ka agad or pet lang muna? Hindi, pet lang muna talaga. Pang pet lang muna talaga. Isa lang talaga muna binili ko nung time na yun. Ano yung pandemic ko yan eh. Pandemic na yun. Grabe, kasagsagan talaga Oo, yan. kasagsagan ko yun. Kaya medyo mahirap talaga pumili yung mga time na yun. Brother, gano'n ka nakatagal sa bully game? 1 year. 1 year na. 1 year. Oh, this January. Grabe, 1 year pa lang si boss. Bali, sa pagbubuli, nag-start ako mag-alaga. 2019 pa ako. 2019. Oo. Hindi lang ako masyadong naglalabas sa mga show kasi busy rin sa business, sa mga Oo, business. Bali na ano lang ako, nagsimula na ako mag-show last 2020 sa ano yan, Festival Mall Alabang. Yung sa may Bully Wars. Okay. Niyaya nila ako. So, tumama na sa Sa bully game, nag-start kami 2022. 2022. Lately lang din. Lately lang din. Nakaka-addict eh. Sir, kamusta ang bully show dito, ngayong Valentine's Bully Show? Actually, sobrang ganda. Nakakatuwa kasi siyempre may mga bagong kaibigan. Nakita-kita ulit yung mga bagong mga kaibigan. And then yan. So, sobrang nakakatuwa kasi minsan dito ka lang makakapag-relax. Doon sa mga trabaho, sa stress, di ba? So, ito yung nagiging bonding namin, especially ng wife ko, ng mga kids ko, kasama yung mga aso namin, yung mga bully namin. So, malaking factor yun sa amin yung shows. Kasi sa pressure, sa stress, ito yung nagiging reliever namin. Parang ano rin eh, parang kita-kits din ng mga magkakaibigan, no? Oo, kasi iba eh. Iba kasi yung friends ko sa labas, sa ibang nature ng trabaho. Pag nasa bully game siya, lahat positive lang eh. So, wala kang titingnan na negative. tingin ko na magiging successful ang bully kasi maraming participant ngayon. Kaya yan, tingin ko sana lahat mag-enjoy ngayon. Well, itong show na to, okay naman, maganda, maraming tao sa ngayon, saka talagang very supportive ang mga bully fam natin sa Pub R Club, no? Talagang, kung makikita nyo dito sa left side namin, talagang puno na halos yung mga booth natin. Yes. At itong show na to, talaga naman kaabang-abang dahil isa sa mga kapatid natin na si Kuya Prince Buhay, talaga namang very supportive din pagdating sa mga shows. Kaya syempre, hindi rin natin kakalimutan, so supportahan din natin Yes, siya. supportahan natin lahat. Basta aso. Basta aso. Yan. Tapos, brother, baka may gusto kang sabihin sa bully community. Yan, sa mga bully fam natin dyan, ayan, enjoy lang natin ang moment na may aso tayo. Enjoy lang natin yung moment habang lumalaki at gumaganda yung aso natin, i-enjoy lang natin. Huwag natin silang itago, ilabas natin sila. Yes. Sir, baka may gusto kayong sabihin sa bully community natin. Bali, yung ano ko lang, ang masasuggest ko lang sa mga baguhan or mga nagsisimula. Kaya ko, sir. Mga nagsisimula. Tuloy nyo lang yung gusto nyo. Piliin nyo yung mga aso, pag-aralan nyo yung mga aso na gusto nyo makuha. Hindi lang basta bili lang tayo ng bili. Kailangan, ano mo sa sarili mo paano ba talaga yung gusto yung mga aso. Kasi dalawang sa klase sila eh. American Bully and Exotic Bully. Yes, sir. Piliin mo kung sino talaga or tingnan mo kung sino yung gusto mong alagaan sa kanila. Kasi magkaiba talaga sila, malaki. Okay, sir. Saan ba kayo, sir? Exotic or Actually, ang sinimulan ko, dahil American Bully ako. American? Pero, Pointed, sir, no? Oo, pero hindi talaga ako ganun ka galing pa talaga tagilin ng mga bully, mga American Bully. Hanggang sa now, hindi na lang natututo na, may mga kaibigan nagtuturo. Ang bully is ganito, ang exotic is ganito. May hawak din naman ako exotic bullies, pero iilan Both meron ka, sir, no? Katulad ni Teddy, exotic yan. Tapos si Lucky ba, exotic. The rest, puro ano na yan. Puro Maganda, sir. real American Bully na sila. Kuya, anong gusto mo sabihin sa bully community ngayon? Kung may gusto kang sabihin. For me siguro, ako nagpapasalamat ako sa lahat ng bully community, sa lahat ng clubs, local, internationals.
Kasi kahit kami, mga baguhan lang, lahat welcome. So, continue lang ninyo yung nasimulan nyo. And para mas marami pang katulad namin na pumasok din sa pagpupuli. And also, maintindihan nila ano bang meron talaga sa mga bully. Para mabago yung perceptions ng iba na ang bully is like a pit bull. So at least makita nila yung differences. Makita nila ano ba talaga si bully and Lalo na sa temperament. No? yes, exactly. Kasi nakilala nila kasi yung bully is bulldog as pit bull, parang aggressive. Oo. So actually before ganun din kami. Pero nung talagang naging attached kami and nakita namin, nabago lahat. Mismo kahit ako. So, kaya ako for me, sobrang salamat sa lahat ng clubs, Yes. local and international clubs. Kasi ito yung naging isa sa mga bonding namin ng family ko. Continue nyo lang, kasi for sure, bukod sa amin, mas marami pang may encourage at mas marami pa rin papasok sa bully community. So, good luck sa lahat ng clubs. Pagpatuloy nyo. Salute! Okay, brother. Kunin ko lang ang feedback mo about dito sa nag-trending ng nakaraan kasi tungkol to sa import, iba yung sa picture na pinakita. Tapos yung dumating, Iba rin. Iba. Yung napanood ko nga yun, actually nabasa ko nga rin yung comment doon eh. Actually, ano nga tawag doon? Expectation versus reality ang tawag doon. Well, sa ganyang situation, ako, nag-i-import din ako, brother, ng mga aso. Mostly sa mga aso ko, from import din talaga, no? Ang ginagawa namin, yung partner ko kasi medyo may alam na sa aso matagal na. So, ang ginagawa namin, dumadirekta kami sa mismong owner. Pero marami rin tayong tropa na mga, brother, na mga agent. Agent, no? May mga agent din tayong tropa na talagang mapagkakatiwalaan. Yan. Pero I advise, no, much better na doon tayo sa trusted na agent. And of course, pinaka maganda, tip ko lang din sa inyo, na sana, kung mas ma-direct nila yung owner mismo din, yes. yun ang maganda. Yes. Oo, the kasi best. yun talagang makakapagbigay sa kanila ng tamang expectation nila eh. Oo. 'Di ba? Pero kung hindi naman, Assurance, no? kung hindi naman, brother, yung agent na yun, utusan nila yung owner na mag-video call at tignan yung aso talaga. Yes. Oo, ipa-gating, ipa-stock off, Yes. buksan ng ipin, tignan yung buntot and everything, yung balat, 'di ba? Kasi yun yung importante kung talagang Yes, oo. pang-show yung gusto natin Yes, eh. lalo na Diba? hindi basta-basta yung nilalabas, no? Kasi mahal, brother, talaga. Shipment pa lang, talagang butas na yung bulsa mo. 'Di ba? So, yun. Ingat lang din tayo, mga kabuli fam, no? Sa mga ini-import natin. Hanap tayo ng tao mapagkakatiwalaan natin, yung agent na mapagkakatiwalaan natin at breeder na pagkakatiwalaan natin, brother. Sir, ito, nakaraan kasi may nagte-trending about sa importing. May nangyari na parang maganda sa video and picture. Tapos, pagdating daw sa US, nag-iba yung itsura. Ang feedback naman nung importer, parang hindi daw na-treat na maayos. Pero kayo, sir, para maiwasan yung mga ganyang sitwasyon, ano pong ma-advise niyo? Actually, sa akin po nangyari na rin po yan. Sa partner ko. Kasi may co-own din kasi ako sa kanya. Nasa ibang bansa siya. Na si Cedric. Ngayon, hindi ko na lang sabihin kung sino ng kennel. Bumili siya ng doon, ng puppy. Ngayon, nung pinapuntahan niya sa akin, sabi niya, kuya, puntahan mo na kasi para for pick up na yung puppy. Sabi ko, okay, sige, no problem ako, puntahan ko agad. Pagpunta ko doon, syempre, kasi bayad na siya. May na. Ngayon, ang daming nilabas na aso. Sabi ko, bakit niyo po nilalabas pa ibang mga aso? Kasi meron pa kami breed na nakukunin ng bayad. Ngayon, sabi ng kasanang ko, bro, yung aso natin ang tagal ilabas. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang naghihinala ko, merong foul play dito. Bali, nandun na kayo, sir. Yung ibang aso yun nila. Pinapakita. Ngayon, siyempre ako, trabaho din ako ng time na yun. Minadali ko sabi ko, baka pwede palabas na lang yung kinuha namin mismo aso. Kasi hindi yan ang pinunta ko dito. Ngayon, nung nilabas yung aso, dismayado ko. Kasi ang layo din niya sa picture compare sa personal. Kaya Bali, sir, island born to, no? Island born. Island born. Kaya na, isipin mo, lapit lang. Kaya ngayon, nasabi ko, kasama ko, bro, hindi masamang bumili tayo ng gusto nating aso. Pero as long as nandito naman tayo sa lugar natin at saka kaya namang i-kennel visit, mas maganda i-kennel visit muna natin para mas makakapili tayo ng maayos na aso. Kasi mahirap yung bibili ka, pipakita ka ng picture, pagdating sa personal, ang layo. Oo, sir. Kaya yun ang sinasabi ko sa kanya, huwag ka basta-basta bibili. As long as nandito ako,
na pwede akong mag-kennel visit, pupuntahan na lang natin para sure tayo sa makukuha natin. Oo nga, sir. Tama si sir. Kailangan talaga puntahan. Kunwari naman, sa import, sir, no? At least kung may contact ka doon na pwedeng mag-seed. Totoo. Mas maganda yun, mas mabisitan nyo siya at the same time. Yun nga, makikita mo kung talagang quality yung aso, kung may sakit yung aso, or goods talaga. Yun po. Yun yung may advice. At saka yung binibitawan kasi natin pambili kasi hindi naman natin pinupulot yan. Yes, sir. Para masasabi natin, okay lang bitaw tayo ng bitaw. Kaya kailangan i-secure natin yung binili natin is talagang quality, maayos, healthy sila, mga ganun bagay. Tama si sir. Kuya, ito matanong ko lang. Yung nakaraan kasi may nag-trending about sa importation. Alam mo yung post na ito yung picture na ina-expect, tapos dumating iba. Okay. Medyo disappointment or disappointed yung buyer. Anong masasuggest mo? Siguro sa akin, kapatid, pag bumili ka kasi ng import, talagang kasama din factor na yun. Unless nandun ka, makita mo yung mismo doon. Pero kung pictures and videos, so yun yung pinaka-challenge. So hindi ko masabing tama ba o mali ba. Wala akong masabi. Both side kasi, so dapat in-between tayo. Marinig din natin yung kabilang kampo, sa kampo ng kabila, and then sa kampo ng kabila, and then paano ba yung negotiations sila? Kasi for me, ang hirap mag-justify and mag-judge sa one side lang. True complain and true dun sa seller. And dun naman sa seller, true dun sa buyer. So for me siguro, the best thing na pwede nila gawin, makipag-negotiate sila or makipag-deal sila dun sa mga kakilala nila. And then, mga reputative seller talaga, agent, ng mga breeders. Akin, yun lang. Kasi wala nila pwedeng sabihin na may mali o feeling tama. Ako mag-import siguro, papasok ako dun sa pupunta ako, makikipag-usap ako dun sa mga kilala na. And talagang nakikita mo na yung mga pinapasok nilang mga qualities. Para at least, syempre, at the end of the day, ikaw yung magdadala ng aso mo. Yes, so lalo na hindi basta-basta yung Oo, kasi yung tingin mo maganda, yung tingin ng iba hindi. Kanya-kanya qualities. Kaya hindi natin masabi na saan yung problema. Yes, so, Diba? Maybe, pag papi pa lang, iba rin yung itsura nila. Pag lumaki sila, nag-iiba din. So, kaya ang hirap sobrang excitement at saka sobrang surprising ang mga buhay. yes. So, kaya, okay, wala akong pwedeng sabihin na bad and positive sa both side. Siguro, yun lang. Advice ko lang, makipag-deal and makipag-negotiate sila or makipag-transact sa mga kilala na and trusted Yes, so. sa bully community, especially dun sa mga kilalang breeder, para sigurado tayo. Actually, tulad ng sinabi mo, kuya, hindi rin ako naging one-sided. Tinignan ko rin yung pinost kung sinong breeder. Tapos ayun, nag-post daw siya, ganun naman daw talaga yung tsura galing sa kanya. Pero yung pag-travel hanggang sa pag-alaga, doon daw nagbago. Oo, kasi iba kasi ang breed ng mga bully, hindi yan katulad ng ibang breed, like mga K99, mga toy dog, mga poodle, Shih Tzu, isa lang ang itsura niya. So kahit puppy hanggang tumaki, isa na itsura niya. Yes. Di ba? Si bully kasi yun yung nakaka-excite sa kanya. Maganda siya ng puppy, bigla nag-iiba paglaki. Pangit siya ng puppy, pero pagdating na nagkakaedad siya, dun lumalaki. May mga early bloomer at late bloomer. Yes. So yun yung nakaka-challenge talaga sa bully. Kaya kami, every puppies yan, yung mga puppies namin, excited din kami na magkakaroon ng puppies kasi hindi mo alam sino yung magbubuli ka. Yes, so. Di ba? Actually, lalo dun sa bloodline ko, si Sensei, lahat ng puppies niya kadalasan mahabang uso, pero pag lumaki umatras. Oo, totoo yun. Kaya ang hirap mong i-judge yung import pagdating dito. Maganda, pagdating dito sasabihin, nag-iiba yung quality. Ang hirap kasi talagang ganun yung bully I mean, may ganung factor na nagbabago talaga Actually, kuya, yun yung excitement sa bully game. Exactly, oo. Yun yung excitement now. Kung gusto mo mag-invest, siguro, siguraduhin mo na yung panggagalingan from the bloodline, tingnan mo na yung heavy feeds niya, ano ba yung mga pinanggalingan niya, historical. Para ini-expect mo, makikita mo, nandun. Yes. Oo, kasi kung titingnan mo lang siya sa puppy, parang wala kang basis Ano ba yung tsura niya pag lumaki? At least kung makikita mo yung pets niya, alam mo na kagad yung possibility. Diba? Ito yung pets niya, ito yung lalabas na resulta. For me, hindi ako ganun katagal sa pagbubuli bago pa lang ako. I consider myself as a newbie. Although nag-start kami from 2021, pero until now, still
learnings pa rin eh. And Yes. on process pa rin kami to learn. Kasi Yes. sobrang dami mong kailangan matutunan pagdating sa bullying. So, Totoo yan, totoo. ito naman sinasabi ko, natutunan ko din sa mga veterano na rin ng mga nag-bully. And sobrang thankful ako sa bully community kasi ang daming nag-guide sa'yo. Yes. Yun yung napakasaya sa bully community. Yes. Hindi Agree mo ako dyan. hindi mo kailangang mahirapan na mag-aral eh. Kasi sila mismo, yung may experience, tutulungan ka nila, mag-reach out sila sa'yo. Ito Yes. yung gawin mo, ito yung ganyan. Ito yung kailangang ayusin mo sa aso mo, ito yung gawin mong trainings, ito yung mga vitamins, ganito yung mga food, supplement. Lahat, so sobrang busog na busog ka na dun pa lang eh. Yes, opo. Di ba? Kaya sobrang thankful kami sa bully community. Yes. Dumami yung kaibigan ko lalo. Oo, actually pamilya na eh, di ba? Yes, opo. Pamilya na talaga eh. So, ayun, yun ang masasabi ko. So, sa bully community again, thank you so much sa pag-accept as part of the family. Yes. And continuous lang yung mga journey ninyo and yung mga advocacy ninyo. Marami kayo natutulungan. Isa na ako. Ayun, kuya. Alam ko may puppies kang available. Yeah. Pakita natin. Inaudia. Kuya, may gusto ka pang i-shoutout? Siguro shoutout lang dito. Yan, sa kennels namin, which is Yes. the Cats and Dogs. So, meron din kaming grooming station and pet supplies. So, located kami in Taguig. So, kung gusto nyo magpa-groom ng mga puppies ninyo, ng mga dogs ninyo, so, pwede po kayo, pasyal lang po kayo sa Cats and Dogs, located in Taguig po. So, yun lang, sir. Kuya, paano yan? Kapag may interested sa puppies mo, paano ka nila makakontak? Yeah. Kung interested po kayo sa puppies namin, pwede po kayong pumasok or pwede po kayong mag-message sa Cat and Dogs page. I-attend po namin kayo para at least lahat ng mga inquiries ninyo masasagot po. Para po dun sa mga puppies na available po namin. Yun. Okay, sir. Sir, pagkakaalam ko, sir, may whelping ka ata. Oo, Baka yun. gusto natin batiin, sir. Bali Para po, yung mga kaibigan natin. sa mga nagbe-breed po dyan na medyo alanganin ng time para sa pagbe-breed. Meron po kaming whelping services po. Yun po yung R2J whelping services po. Nag-start po kami ng whelping services namin is 2022 po. Ay, 2021 po, sorry. 2021 po. Halos kilala na rin po ang R2J whelping services dito sa South. Marami na rin po nagpa-whelp sa amin. Yun nga po. Yun lang. Kung gusto niyo po magpa-whelp, message nyo lang po kami sa page namin na R2J South Bullies po. Yun po. Contact niyo po kami doon. Nakalagay po kami sa Kapuyaw, Laguna po. Ayun, yung mga kaibigan natin dyan, lalo na kung beginners, katulad ko, malaking tulong yung mga welfare natin. Yan. Kasi ang hirap ng survival. Ang survival rate, ang hirap niyan. Kapag hindi natin alam. Yes, brother, ito, baka may gusto kayo shoutout. Ayan, shoutout sa lahat ng Bully Fam. Please subscribe sa kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook account. Yes. And ayun lang po, Next Gen Bully House. Ayan, maraming salamat sa lahat ng aking team. Thank you so much sa aking partner. Thank you so much. Primatrix, okay lang ba? Yes, of course. Primatrix, Yum Yum Dog Food. Ayan, syempre, Yan, Yum oh. Yum lang sa kalam. Ayun. Brother, Oh. balita ko may magkakashow pa daw ah. Yes, I have a show this coming April 28. Ayan, from South Creek Bullies Yes. and Next Gen Bully House. Ayan, ang title ng show namin ay World Cup Bully Show. Ayan, so abangan yun guys, Malolos Bulacan Convention Sports. Ayan. Pupunta ako dyan, abangan nyo kami. Yes, syempre dapat nandun ka talaga. Isa Yes, sa mga brother. vlogger na nandun doon. Susuportahan natin yan. Maraming salamat, brother. Okay. Thank you guys. Thank you guys. Ayan. Inaudia. 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 Hello, what's up guys? Eto na oh. Good morning, French Bully, si Beneta po. Si Beneta oh. Napaka-cute, ang liit. Grabe oh. Kay Sir Benro to. Kay Kuya Benro. Once lang po, tumingin na lahat. Nandiyan na. Hello!
2. Up, down na po. Madam Princess, mamaya. Madam Princess, dito na po, kailangan ko yung paper. Stand your dog. We got a winner. Second place, first place goes to, and the winner. Dahil galing-galing girl ka, ito para sa'yo. Chicken nuggets.